Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid, mga taga-subaybay sa iba't ibang dako na naabot po ng tinig na inyong lingkod. Sa oras na ito, tayo po ay muling mag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo po muna ay manalangin bago po natin simulan ang ating pong pag-aaral. Ama namin, ang tahanan po ay nasa gitaasa ng mga langit. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na kung saan ay kami po ay makapag-aaral ng inyong pong mga banal na salita. Naway ang inyong pong presensya ang siyang sumaamin sa pamagitan po ng inyong pong banal na espiritu. At naway ang amin pong puso't isipan ay maging handa na umunawa ng mga talata at mga babasahin namin pong matutunghayan. Naway ito po ay aming maunawaan at maisakabuhayan. At ang inyong pong kapangyarihan ang tumulong sa amin namin pong maganap ang inyong pong kalooban. Ang lahat pong ito ay amin pong dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, kayo ba'y nakaranas na kayo ay nagkaroon ng karamdaman at kayo ay binigyan ng gamot na hindi nyo batid kung gaano kabisa? Alam ninyo mga kapatid, mga kaibigan, merong isang may sakit at binigyan ng isang tao ng gamot yung isang may sakit at ininom ng may sakit sapagkat wala ng ibang magawa, sapagkat ang pagbili ng gamot ay hindi agad-agad na maisagawa. Ngunit meron pong ibinigay na gamot dun sa may sakit. No? Ininom naman po mga kapatid ng may sakit. At nang mainom niya yung sinasabing gamot, ay nawala yung sakit ng tiyan ng taong may sakit. Hanggang sa kinumusta nung nagbigay ng gamot, ang sabi, mabisa ba yung ibinigay ko sa yung gamot? Ay nagsabi naman na talagang mabisa. At doon na sinabi nung nagbigay ng gamot na yung kanyang ibinigay ay hindi naman talaga gamot, kundi isang butunis, mga kapatid. Butunis po ng damit ang ibinigay. Pero yun pong tao mga kapatid na binigyan ng butunis at hindi nga niya mahalata sapagkat gabi, madilim, ay nung panahon na hindi pa uso ang di kuryenteng ilaw, at sila na sa paglalakbay mga kapatid ng panahon yon, ay ininom naman ng binigyan yun pong butunis. Sa kanya pagnanais na siya po'y gumaling, hindi na siguro niya sinuri mabuti, kanya pong ininom mga kapatid yung sinasabing tableta. At nang ininom niya mga kapatid ay siya po ay nakaramdam ng kaginhawahan at siya'y gumaling. Mapapansin natin mga kapatid sa tagpong iyon na meron pong bisa na tinataglay kung tayo po'y merong pananampalataya. Yun bang butunis mga kapatid ay meron bang kapangyarihan na magpagaling? Wala po mga kapatid. Pero dahil sa yung tao ay naniwala na gamot yung kanyang ininom at siya'y gagaling, ay siya nga po ay gumaling sa kanyang nararamdaman mga kapatid. Yun po ay isang ilustrasyon na akin lamang ginamit kaugnay po sa ating pag-aaral ngayon mga kapatid. At ang karanasan na yun ay kwento ng isang ministro at totoong nangyari. Mga kapatid. Kaya doon natin makikita na ang pananampalataya ay talaga pong napakabisa. Ngayon mga kapatid ay isang mahalagang pag-aaral ang atin pong tutunghayan na ito po ay pinamagatang The Brazen Serpent Representing Christ. Ang tansong ahas o ang ahas na tanso na kumakatawan kay Kristo. Ang atin pong susing talata ay mababasa sa Juan 3, talatang 14 hanggang 15. Ang sabi po ay ganito: At kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, ay gayon kinakailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumampalataya ay magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan.
Ayon po sa aklat ng Juan mga kapatid na ating binasa, ay meron daw pong itinaas na ahas si Moises doon sa ilang. At ganun din kinakailangang itaas ang anak ng tao. At ang sinumang mananampalataya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon atin pong tunghayan kung ano po yung tagpo na yon na kung saan na itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang. Tunghayan natin ang nakasulat sa Aklat ng Mga Bilang, Kapitulo 21, talatang 5 hanggang 9. Ang sabi po ay ganito: At ang bayan ay nagsalita laban sa Diyos at laban kay Moises, bakit ninyo kami pinasampa mula sa Ehipto upang mamatay sa ilang, sapagkat walang tinapay at walang tubig, at ang aming kaluluwa ay nasusuya na sa manang ito. At ang Panginoon ay nagsugo ng mababangis na ahas sa gitna ng bayan, at kanilang kinagat ang bayan, at maraming tao sa Israel ay namatay. At ang bayan ay naparoon kay Moises at nagsabi, Kami ay nagkasala sapagkat kami ay nagsalita laban sa Panginoon at laban sa iyo. Idalangin mo sa Panginoon na kaniyang alisin sa amin ang mga ahas. At idinalangin ni Moises ang bayan. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Gumawa ka ng isang mabagsik na ahas at ipatong mo sa isang tikin. At mangyayari na bawat taong makagat ay mabubuhay pag tumingin doon. At si Moises ay gumawa ng isang ahas na tanso at ipinatong sa isang tikin. At nangyari na pag may nakagat ng ahas ay nabubuhay pagtingin sa ahas na tanso. Yan, ito po mga kapatid ang tagpo doon sa ilang or wilderness. At ang nangyari po, dahil sa pagrereklamo ng mga Israelita at kanilang sinisisi si Moises at maging ang Diyos, dahil sa sila'y pinalaya, sila ay nagsisisi pa na sila'y nakalaya sa pagkaalipin. Isinisisi nila na sila'y pinalaya mula sa pagkaalipin. Hindi nila ikinagalak, kundi kanilang ipinagrereklamo yung kanilang naging kalagayan na sa proseso ng paglaya, sila po ay maraming reklamo, maging ang kanilang pagkain, kanilang inirereklamo yung kanilang kalagayan mga kapatid. Marami silang hinaing. Dahil dito ang Diyos po ay nagpadala ng mabangis or makamandag na mga ahas. Kaya marami po sa mga Israelita ang nakagat at maraming nangamatay. At ang bayan ay lumapit po kay Moises at nagsabing idalangin sila. At naway idalangin na yun pong mga ahas ay alisin ng Diyos. Ang Diyos po mga kapatid ay tumugon at inutusan po ng Diyos si Moises na gumawa ng isang ahas na tanso at ipatong daw sa isang tikin. Yung tikin dito ay hindi rin familiar sa akin na salita ito, Ngunit ang English word dito sa salitang tikin ay pole. Ibig sabihin ay poste, mga kapatid. So meron pong poste na kung saan ay doon po inilagay ni Moises yun pong ahas na tanso. So nakapulupot po doon sa poste or pole yun pong ahas na tanso. Kaya nga makikita nyo minsan sa mga gamot, merong label na ganyan, yun pong ahas nakapulupot dun sa poste. Kaya sumisimbolo yun sa kagalingan. So ngayon, dito po sa tagpong ito ay atin pong unawain kung ano ang mga ilustrasyon o ano ang mga kahulugan ng tagpong iyon doon sa ilang. Meron pong ahas, makamandag na ahas, nagdulot ng kamatayan. At meron din namang solusyon, yun pong ahas na tanso na inilagay po doon sa poste. At ayon nga sa ating susing talata, kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, ay gayon din kinakailangang maitaas ang anak ng tao. Ano pong ibig sabihin nun mga kapatid? Ang ibig sabihin po mga kapatid, ay meron pong venom
o merong kamandag na dulot ng makamandag na mga ahas. At sino po ba yung tinutukoy na ahas sa Biblia na siyang dumadaya sa buong mundo? Basahin natin ang nakasaad sa Apokalipsis 12, talatang 7 hanggang 10, ang sabi ganito. At nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Si Miguel at ang kaniyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon. At ang dragon at ang kaniyang mga anghel ay nakipagbaka. At hindi sila nanganalo, ni nasugpungan pa man ang kanilang dako sa langit. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya ay inihagis sa lupa, at ang kaniyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, ngayoy dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamahalaan ng kaniyang Kristo, sapagkat inihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na siyang sa kanila'y nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. Ito po mga kapatid ang talatang nagsasabi na yun pong tinatawag na matandang ahas ay walang iba kundi ang tinatawag ring Diablo at Satanas. Siya po ang dumadaya sa buong sanglibutan, at yun pong kamandag ng dragon na ito o ng ahas na ito ay itong nakasaad sa unang Korinto 15, talatang 55 hanggang 56. Ganito po ang sinasabi. Saan naroon o kamatayan ang iyong pagtatagumpay? Saan naroon o kamatayan ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Yan, ito po mga kapatid ang sinasabi rito, na ang tibo ng kamatayan ay yun pong kasalanan. Sinasabi ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Hindi po ito nagsasabi na masama ang utos. Salip ang utos ay matuwid, banal at mabuti. Sinasabi sa Roma Kapitulo 7, talatang 12 hanggang 14, ang utos po ng Diyos ay matuwid, banal at mabuti. So hindi po kasalanan ang kautusan, kundi yun pong paglabag sa utos, yun po ang kasalanan. 1 John 3 verse 4. At kaya po meron pong kamatayan, ayan po ay bunga ng kasalanan. Roma 6:23. Kaya sabi rito sa 1 Corinthians 15 verse 56, ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan. Kaya tayo po ay nagkakaroon ng kamatayan dahil po sa kamandag ng matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. At ganito po ang sinasabi dito sa Letters and Manuscripts Volume 6, Manuscript 42, 8090, paragraph 72. Looking at self will give you neither light nor hope nor peace. The longer you look and ponder over these things, the more dark and discouraged will you become. You please the enemy of God and of man by keeping in the cave of darkness, where there is not a ray of the light of life, as did Elijah, when God said to him, Go forth and stand on the mount before the Lord. This command comes to every one of us who is looking to his discouragements and mourning over his frailties, and giving to the world an example of distrust of God, refusing to look and live, evidencing that he has not faith in Jesus' power to save him from the serpent's sting of sin. Sinabi po sa passage na ito na ang pagtingin sa ating sarili ay hindi po magbibigay ng liwanag ni ng pag-asa o ng kapayapaan man, sapagkat sa ating sarili wala pong kapangyarihan upang tayo maligtas, mga kapatid. Kung tayo titingin sa ating sarili, ay kagaya lamang po tayo ni Elijah, na nung siya po ay inutusan ng Panginoon na tumayo para sa kanyang panig, si Elijah po ay nawawalan na ng pag-asa. At siya po ay nagtago doon sa kuweba, sa yungib, kung saan ay doon ay naghahari ang kadiliman. Siya po'y nagtatago, ayaw niyang humarap sa kalaban ng Panginoon. Ngunit
Siya po ay pinalakas ng Panginoon. Kaya nga ang sabi rito, ang bawat isa sa atin ay dapat na huwag tumingin sa atin pong mga discouragements o mga pagkabigo, mga pagkasiphayo, mga panghihina ng kalooban o panglulupaypay. Huwag po tayong magdamdam o huwag tayong malungkot ng labis na kumbagay nawawalan ng pag-asa dahil sa ating mga kahinaan, kundi tayo po ay tumingin at mabuhay. Tayo po ay tumingin sa pamagitan ng panampalataya sa kapangyarihan ni Jesus na may kapangyarihang magligtas sa bawat isa na nakagat ng kamandag ng kasalanan. Yan yung kamandag ng ahas na tinutukoy. Ngayon mga kapatid ay ano naman po yun pong antidote o pangkontra laban doon sa kamandag ng makakamandag na ahas. Doon po sa tagpong ating binasa sa Aklat ng Mga Bilang Kapitulo 21 ay meron pong ahas na tanso na itinaas at nang tingnan ng mga tao, sila po ay gumaling. At dito po mga kapatid, sa Revelation 12 verse 11 ay ganito po ang sinasabi. At siya ay kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patotoo, at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Sino po ba yung tinutukoy dito na dinaig ng mga anak ng Diyos o ng mga banal na binabanggit sa Apokalipsis 12? Yun pong tinutukoy dito mga kapatid na mga banal, ayun pong mga anak ng Diyos. At sila ay nanagumpay sa pamagitan ng dugo ng kordero. Kaya napaka makapangyarihan po ng dugo ng kordero. Yun po ay dugo ng ating Panginoon Hesus. Kaya nga sabi sa Juan 1:29, nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. At sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Kaya yun pong dugo ng ating Panginoon Hesus ay mayroong kapangyarihan upang maging antidote, upang kontra sa lason o kamandag ng matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas. Kaya yan po yung pag-asa mga kapatid, na makapangyarihan ang dugo ng kordero upang tayo maging mga mananagumpay laban sa kamandag ng ahas, laban sa kasalanan. Kaya sa tunay na buhay ay literal po pala mga kapatid na ang dugo ng kordero o ng tupa ay mayroong kapangyarihan o mayroong bisa upang labanan ang kamandag ng ahas. Meron akong nabasang article mga kapatid kung saan ito pong mga tupa at ganoon din yung kabayo o kaya ay asno, yan pala ay tinuturukan ng kamandag ng ahas. Ngayon, ang mangyayari po mga kapatid doon sa hayop, kabayo man o asno or tupa, yun pong hayop na tinurukan ng kamandag ng ahas, magre-release po yan ng antibodies. Ibig sabihin pang kontra doon sa kamandag ng ahas. At yun namang kamandag na itinuturok po mga kapatid sa hayop, ay yun pong limitado lang. Ibig sabihin ay yun po ay ayon sa dosage na angkop upang makapag-produce ng antivenom. So kapag yun pong katawan ng hayop mga kapatid ay nag-produce na ng antibodies, ay kukuhaan naman nila ng dugo yun pong hayop. At doon ay magkahalo na po yun pong kamandag ng ahas at yun pong antibodies na iproduce ng hayop. At yun na po yung ginagamit na antivenom mga kapatid. Ngunit ayon po sa akin nabasang article ay meron daw side effect yun pong antivenom na nakukuha sa kabayo at sa iba pang hayop, sa ibang mga tao. So meron mga tao na allergic sila sa ganun. At ayon po sa pag-aaral, ang pinaka-safe daw na hayop kung saan ay makapag-produce ng antivenom ay ito pong tupa mga kapatid. Wala pong side effect
Ano ho? Kaya talagang makikita natin na ang tupa ay talagang ginamit upang sumimbolo sa ating Panginoon bilang mayroong kapangyarihan ang kanyang dugo upang labanan ang kamandag ng ahas. Kaya nga po ang ating Panginoon Jesus ay mayroon pong kapangyarihan na kung atin pong sasampalatayanan ang kanyang dugo, ayon po dito sa Apokalipsis 12:11, ay tayo po ay magiging mananagumpay rin laban sa matandang ahas sa pamamagitan ng dugo ng kordero o dugo ng ating Panginoon Jesus. Kaya nga, paano naman tayo titingin doon sa ahas? Kasi yun pong ahas ay yun po ay sumisimbolo kay Kristo, yung brazen serpent na itinaas ni Moises. At iba-iba nga yung mga simbolismo na ginamit. Minsan kordero, at doon naman sa tagpong yon, sa panahon ni Moises ay ahas din po. Ano ho? Ibig sabihin si Kristo po ay ibinilang din na makasalanan bilang siya po ay nagkatawang tao. Ngunit sa kabila ng kanyang pagiging tao, so naibilang din siyang makasalanan, ngunit tayo naman ay binigyan o ibinilang na tayo po ay matuwid sa pamamagitan ng katuwiran ng ating Panginoon. At dahil doon ay meron po tayong pagtatagumpay laban sa kamandag ng ahas, laban sa kasalanan. At sinasabi nga sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan, kaya yun pong pagtingin mga kapatid doon sa ahas na tanso ay sumisimbolo rin sa pananampalataya na tayo po, bagaman sa ngayon ay hindi na natin literal na nakikita si Jesus, ay tayo po'y maaring tumingin sa Kanya sa pamagitan po ng pananampalataya upang tayo po ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga ang ating Panginoon Jesus ay meron pong assurance na ibinibigay sa bawat isa sa atin. Ganito ang nakasaad sa aklat ng Apokalipsis Kapitulo 1, talatang 17 hanggang 18. At nang siya ay aking makita, ay nasubasub akong waring patay sa kaniyang paanan. At ipinatong niya sa akin ang kaniyang kanang kamay na sinasabi, huwag kang matakot, ako'y ang una at ang huli. At ang nabubuhay at ako'y namatay. At narito, ako'y nabubuhay magpakailanman. At nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Matagumpay pong naisagawa ng ating Panginoon Jesus ang paglaban sa matandang ahas. Siya po'y nanaig laban sa matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas. Kaya nga ang susi ng kamatayan at ng Hades ay hawak ng ating Panginoon Jesus, sapagat siya mismo na nagkatawang tao ay nanagumpay laban sa mga panali ng libingan, laban sa kamatayan. Siya po'y nabuhay bilang isang buhay na mananagumpay, isang buhay na mandirigma laban sa kasalanan. Kaya yan po ang tanging pag-asa na atin pong maaasahan kaugnay po sa kaligtasan na atin pong inaasam-asam. Ngayon ay atin pong basahin ng ilan pang mga magagandang passages kaugnay po dito sa The Brazen Serpent na sumisimbolo kay Kristo at doon po sa mga kaganapan na nangyari doon po sa wilderness. Dito po sa Spiritual Gifts Volume 4, Series A, page 42, paragraph 2. Ganito po ang sinasabi. The brazen serpent lifted upon a pole illustrates the Son of God who was to die upon the cross. Ang sabi rito, yun pong ahas na tanso na itinaas doon sa poste, sa ilang, ito po ay naglalarawan sa anak ng Diyos na mamamatay doon po sa krus. At sabi rito, the people who are suffering from the effects of sin can find hope and salvation alone in the provision God has made. As the Israelites saved their lives by looking upon the brazen serpent, so sinners can look to Christ and live. Unlike the brazen serpent, he has virtue in himself and power to heal the suffering, repenting, believing sinner.
Christ says of himself, "And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life." Maliwanag po ang nakasaad sa passage nito mga kapatid, na kung paanong itinaas po yung ahas doon sa ilang, ay gayon din po ng anak ng Diyos ay itataas doon sa krus ng Kalbaryo. Tayo pong mga tao na dumaranas o nagdurusa sa ilalim ng kasalanan, ay mari po tayong makatingin at magkaroon ng pag-asa doon po sa inilaang probisyon ng Diyos. At kung paano ang mga Israelita ay nailigtas ang kanilang buhay sa pamagitan ng pagtingin doon sa ahas ng tanso, gayon din naman ang mga makasalanan ay maaring tumingin kay Kristo at mabuhay. Ang sabi rito, hindi katulad nung ahas na tanso, si Kristo po mismo ay mayroong kapangyarihan sa kanyang sarili. Meron siyang kagalingan at kapangyarihan upang pagalingin ang nagdurusa, nagsisisi at sumasampalatayang makasalanan. Yan po mga kapatid, kaya maliwanag po na si Kristo po ang kinakatawanan ng ahas doon sa ilang. At ganito ang dapat naman nating bigyang pansin at atin pong bigyan ng konsiderasyon, ating isaalang-alang, ating isipin, baka ito'y ating nagagawa. Ang sabi ganito sa Letters and Manuscripts, Volume 10, Letter 55, 1895, Paragraph 62. Ang sabi ganito, si Moises ay inutusan na itaas ang ahas na tanso doon sa poste at nagbigay ng proklamasyon o papahayag ng malakas nang sino mang titingin dito ay mabubuhay. At ang lahat ng tumingin ay nabuhay. Sila ay gumaling. Suppose ye that this life-giving message, the invitation to look upon the representation of Christ, was given in whispered tones. So sabi rito, ipalagay daw po ninyo na itong nagbibigay buhay na mensaheng ito, isang paanyaya na tumingin doon sa sumisimbolo kay Kristo. Kung ito daw po ay ibinigay sa paraang pabulong lamang, ibig sabihin napakahina. Paano kaya kung gano'n yun pong panawagan na ibinulong lang sa'yo, merong gamot, tumingin ka lang doon sa ahas na tanso, gagaling ka. So, yun po yung patanong na sinasabi rito. Paano kaya kung ganon yung paraan ng pagbibigay sa iyo ng mensahe? Na ibinulong lang sa iyo na merong mabisang gamot, yun pong pagtingin lang doon sa ahas na tanso. Sabi pa rito, suppose there were meetings for discussion as to how that symbol of the brazen serpent could have any efficacy. So ipalagay nyo na paano kaya kung merong mga pagtitipon at kung saan ay kailangan pang pagdiskasan o kailangan pang pag-usapan kung paanong yung simbolo ng ahas na tanso ay merong anumang bisa o kapangyarihan na magpagaling. So sa panahon ba ni Moises mga kapatid, meron bang mga tao na nag-usap pa? Nag-meeting pa ba sila? Gaano ba kabisa yung ahas na tanso na yan na ginawa ni Moises at inilagay doon sa poste? Yan ba'y maasahan? Yan ba'y mabisa? So merong mga tao na gustong questionin yun pong bisa. Kaya dito mga kapatid, ang tanong ay meron bang mga Israelita na nung panahong iyon ay nag-usap-usap muna sila kung talaga bang mabisa yung gamot o yun pong lunas na pagtingin lang doon sa ahas na tanso? So sabi rito sa sunod na pangusap, some hesitated, desiring a scientific explanation of the representation, but no light was given. Yan, merong ilan na nag-aatubili na nagnanais pa ng paliwanag ng siyensya o agham tungkol doon sa simbolo na yon na ahas na tanso. Ngunit walang ibinigay na liwanag o paliwanag tungkol doon. Ang sabi rito, they must accept the word given of Christ to Moses. Yan, kinakailangan nilang
tanggapin yung salita o utos na ibinigay ni Kristo kay Moises. It was proclaimed with a trumpet and by the voices of the leading men of every tribe throughout the encampment. The word obeyed would bring life and healing. Yan yun pong mensahe na yun mga kapatid, na tumingin doon sa ahas na tanso ay pinalaganap sa buong kampamento. At sabi rito, ang salitang iyon nang sinunod ay nagbigay buhay at kagalingan. Hindi po kinakailangang ipaliwanag. Kahit na hindi maunawaan ng tao, yun pong ipinag-uutos ng Diyos. Ang requirement ng Panginoon ay sumunod ang tao kung gusto niyang mabuhay. Kaya ganun po mga kapatid ang pananampalataya. Hindi natin kinakailangang questionin ang Diyos ayon sa kanyang ipinag-uutos. Kung ano ang kanyang sinabi, ayon ang ating sundin. Marami sa panahong ito ang gumagawa ng mga sariling paliwanag na gusto nilang iangkop ayon sa kanilang sariling pananaw. Ngunit ang kanilang sinusundan ay sariling salita, sariling paliwanag, taliwas sa sinalita ng Diyos. Kaya kinakailangan tayong maging maingat sa ganong klase ng pagsunod. Ngayon ay basahin pa natin ang nakasaad dito sa sunod na passage. Dito naman sa Spirit of Prophecy, Volume 1, page 316, paragraph 3. Ang sabi po ay ganito: The Hebrews in their affliction could not save themselves from the effect of the fiery serpents. God alone could save sinful, rebellious Israel by His infinite power. Yet in His wisdom, He did not see fit to pardon their transgressions without testing their repentance and faith. They were required by an act of their own to show their penitence and faith in the provision that God had made for their recovery. They, on their part, must act. They must look in order to live. The act of looking showed their faith in the Son of God, whom the serpent represented. Ito po mga kapatid ang lesson dito, na ang Diyos po ay naglaan ng probisyon. Meron pong binigay na magiging lunas para po sa karamdaman o sa kamandag na tinamo ng mga nakagat ng ahas. At kinakailangan silang gumawa. Ano yung gawa na kanilang gagawin? Ang gagawin ba nila ay yung ahas na tanso bilang lunas? Hindi po. Ang kanilang bahagi mga kapatid ay sila'y kumilos. Anong kilos ang kailangan nilang gawin? Kinakailangan po nilang tumingin doon sa ahas na tanso at sila'y mabuhay. Kaya yan po yung bahagi ng tao sa kaligtasan na sa tagpong ito ay ipinakita kung paano tutugon ang tao sa kaligtasan mga kapatid. Hindi kinakailangan ang tao yung gumawa ng ahas na tanso sapagkat yun po ay bahagi ng Diyos at kanyang ipinag-utos kay Moises na kanyang gawin bilang siya'y kinatawan ng Diyos mga kapatid. Kaya yun pong mga tao na nakagat ng ahas, kinakailangan silang tumingin doon sa ahas na tanso na sumisimbolo sa kaligtasan na ibinigay ng Panginoon, sa mabuting balitang kaligtasan na dala ng ating Panginoon Hesus. Yan po mga kapatid ang ibig sabihin nun, na sila'y dapat na tumingin at mabuhay. Yan po yung pagsampalataya sa anak ng Diyos. At sabi rito, they did not by faith rely upon the merits of the Redeemer to come, of which their offerings were only the type. The serpent made of brass to resemble the fiery serpent was to be placed in the midst of the camp, lifted upon a pole. This was to show to Israel that their offerings of themselves had no more saving virtue or power than the serpent of brass, which was to revive in their minds the future sacrifice of the Son of God. Yun pong mga Israelita mga kapatid ay mga reklamador, at yung mga ginagawa nilang paghahandog ay hindi nila naunawaan na wala ring bisa yun, kundi ang bisa ay na kay Kristo Jesus. Kaya nga doon sa tagpong iyon na sila ay masyadong reklamador na, ay pinadalhan sila ng Diyos na makakamandag na mga ahas. At yun pong mga nakagat, kapag tumingin doon sa ahas na tanso, ay sila'y gagaling. Doon po ipinaunawa ng Diyos na yun pong ahas na tanso mismo ay walang virtue or kapangyarihan, walang healing power. Yun pong ahas na tanso na yun. Ang kapangyarihan mga kapatid ay
na kay Kristo, nasa Diyos. Kaya sa ganung paraan po mga kapatid, ay ipinaunawa ng Diyos sa mga Israelita na yung kanilang ginagawang mga paghahandog ng mga hayop ay wala pong kapangyarihan, walang bisa upang malinis ang mga tao mula sa pagkakasala. Tanging ang bisa ay na kay Kristo na dapat sampalatayanan ng tao. Kaya maging sa lumang tipan mga kapatid ay meron na rin pong pag-asa ang mga taong namatay bagaman sila'y hindi pa dinatnan ni Panginoon Hesus. At tayo rin naman na mga nabubuhay sa kapanahonang ito, bagaman hindi natin nakita si Kristo ng mukhaan, pero tayo rin po ay maaring sumampalataya sa kanyang ginawang pagtubos doon po sa krus ng Kalbaryo. At tandaan rin natin, ang krus mismo ay walang bisa. Huwag po tayong maniwala doon sa ginagawa ng iba na kapag mayroon daw cross ay takot ang mga dyablo o ang mga demonyo. Ano ho? At yung iba ay meron ngang ginagawang mga kwentas. Inilalagay sa katawan yung cross kasi pangkontra daw sa mga demonyo. Hindi po yung totoo. Ang meron pong kapangyarihan ay si Kristo. Ano ho? At yun pong cross ay ginamit lamang na simbolo o ilustrasyon kung saan ay doon po ginanap ni Kristo yun pong pagtatagumpay laban po sa kasalanan, na kung saan siya po ay namatay doon sa cross upang wasakin ang gawa ng dyablo. At sa ginawang pagliligtas ng ating Panginoon Hesus ay wala pong pilitan mga kapatid. Ganon din sa panahon na mayroong mga nakagat ng ahas doon sa ilang, wala pong pinipilit. Kaya sabi rito sa sunod na pangungusap, none were compelled to look upon the brazen serpent. All could look and live or disbelieve the simple provision God had made. Refuse to look and die. Ayan. Walang pinipilit na tumingin. At sabi rito, kung gustong tumangging tumingin, yung mga taong tatanggi na tumingin doon sa ahas na tanso na itinaas doon sa ilang, ay sila po'y mamamatay. Kaya walang pilitan mga kapatid. At isa pa sa magandang passage ay itong nakasaad sa Spirit of Prophecy, Volume 1, page 317, paragraph 1. The requirements of God may not always be appreciated by His people, and many are unable to understand the dealings of God with them. Yet it is not their part to question the purposes of God, but to yield submissive obedience. For God has a purpose in all His requirements, which we may not fully see here, but shall see hereafter. Ito po ang dapat nating maunawaan mga kapatid, na tayo po ay dapat na sumunod sa mga requirements ng Panginoon. Bagaman hindi natin lubos na maipaliwanag, huwag nating questionin ang requirement ng Diyos. Kaugnay na lamang sa ilang mga maliliit na punto sa practices mga kapatid. Kagaya sa pagkain, marami ang nagrereklamo at gustong igiit ang kanilang sariling kagustuhan, ang kanilang sariling panlasa. Bagaman ang Diyos ay meron pong malinaw ng mga instruksyon o requirement, ngunit ang tao po ay gusto pa rin lumakad sa sariling kagustuhan. Maging sa pananamit, ang tao po ay mayroon ding sariling mga alibay, mayroong mga sariling pangatuwiran. Ngunit maliwanag po ang nakasaad sa mga sulat na mula sa Panginoon. Kaya tayo po ay huwag nawang maging matitigas ang ulo, kagaya ng mga Israelita. Maging kaugnay po sa pangingilin ng Sabat, maraming mga tao ang nagbibigay ng sariling interpretasyon at gustong paluguran ang sarili. Ngunit kung masusi natin pag-aaralan ng tagubili ng Diyos at ang kanyang requirement, ito po ay maliwanag na hindi nagbabago. Ito po ay nananatili, kaya dapat sundin ng tao. Hindi natin dapat tanungin ang layunin ng Diyos. Ang atin pong bahagi ay sumunod sa ipinag-utos ng Panginoon. Kaya ang ilang puntong iyon ay atin lamang binigyan ng kaunting pansin kaugnay sa pagsunod, na hindi po natin dapat questionin ang requirement o ang utos ng Diyos.
At ganito po ang sinasabi dito sa Signs of the Times, October 28, 1880, paragraph 10. Here the Israelites were required to do something for themselves. They must look upon the brazen serpent if they would live. O sabi rito, ang mga Israelita ay inutusan o ni-require na gumawa ng bahagi para sa kanilang sarili. Dapat silang tumingin doon sa ahas na tanso kung nais nilang mabuhay. At sabi nga dito, yung mga ama, mga ina, mga kapatid na lalaki at babae, sila ay talagang abalang-abala upang tulungan ang kanilang nagdurusa at nag-aagaw buhay na mga kaibigan upang ituon ang kanilang nangangalumatang mga mata doon sa ahas. Ibig sabihin, yung kanilang mata na halos pumikit na, dahil namamatay na nga, halos mamamatay na. Yun pong mga Israelitang naghihingalo na mga kapatid ay pilit pa ring pinatitingin doon sa ahas, sa tulong ng mga mahal sa buhay, mga kamag-anak, mga kapatid. Kaya sabi rito, if they could only once look while faint and dying, they revive and were entirely freed from the effects of their poisonous wounds. Ganyan po kabisa mga kapatid, yun pong probisyon na ibinigay ng Diyos, na yung mga nag-aagaw buhay na, naghihingalo na, kapag sila po ay tinulungan ng kanilang mga mahal sa buhay na imulat yung kanilang mga mata at ititig o ituon doon sa ahas na nakapulupot doon sa poste, sila po ay mabubuhay at lubos na mapapalaya mula sa mga epekto ng kanilang mga sugat na nagtamo ng mga kamandag. Kaya sa tunay na buhay po mga kapatid, sa praktikal na pamumuhay ng Kristiyano, ay ito po ay meron din kaugnayan mga kapatid na tunay rin namang nangyari sa kanilang kapanahunan ito. Ngunit kung i-apply po sa spiritual na buhay, ito po ay ganun din mga kapatid, na kung saan sa ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan, na nawawalan na ng pag-asa, halos mamamatay na sa spiritual na buhay, gusto nang bumitiw sa pananampalataya, kung sila po ay ating tutulungan na itingin ang kanilang mga mata patungo sa dakilang tagapagligtas, sila po ay magkakaroon ng buhay, magiging masiglang muli, manunumbalik ang pananampalataya sa ating dakilang Diyos. Kaya yan po ang aral natin pong matutunghayan mula doon sa ahas na tanso na itinaas po ni Moises doon po sa ilang. At sabi rito sa Letters and Manuscripts, Volume 6, Manuscript 42, 80, 90, paragraph 70, the same lesson that Christ bade Moses to give to the children of Israel in the wilderness is for all such souls suffering under the plague, spot of sin. Yun pong parehong leksyon o aral na ipinag-utos ni Kristo sa mga anak ni Israel doon sa ilang, ay para sa lahat ng mga tao o mga kaluluwa na nagdurusa sa ilalim ng sumpa ng kasalanan. Kapatid, kaya tayo po ay mayroon ding pag-asang mabuhay sa kabila ng kagat ng ahas, sa kabila ng kamandag ni Satanas. Tayo po ay maaring managumpay sa pamagitan ng dugo ng kordero ng ating Panginoon Hesus. Kaya sabi pa rito, what if in the place of looking as Christ commanded them, they had said, I do not believe it will do me the least bit of good to look. I am too great a sufferer from the sting of the poisonous serpent. Ito po ang sinasabi rito. Paano kaya kung sa halip na sumunod sa ipinag-utos ni Kristo, ay sinabi ng mga Israelita na hindi sila maniniwala na merong kahit munting epekto yun pong probisyon na ibinigay ng Diyos? Paano kung ang naging pangatuwiran po ng Israelita ay
siya ay malala na ang sakit, malala na ang tama niya ng kamandag mula doon sa ahas, maaari pa kaya siyang mabuhay? So hindi po siya mabubuhay kung siya hindi titingin. Kung siya ay mananatili lang na nakatingin sa kanyang sarili, sa kanyang abang kalagayan, ay hindi po siya magkakaroon ng pag-asang mabuhay pa. Kaya ang tanging pag-asa natin sa kabila ng ating pagiging mahina at makasalanan, tayo po ay titingin sa ating dakilang tagapagligtas na siyang mayroon pong lunas na laan para sa bawat isa na nagnanais na gumaling at magkaroon ng kalusugang espiritual. Kaya sabi rito, obedience was the object to be gained, implicit and blind obedience without stopping to inquire the reason or the science of the matter. Yun daw pong pagsunod ang siyang object o yun pong aral, yun pong mitiin na dapat nating taglayin. Yun pong malinaw. Sabi dito, implicit and blind obedience. And ibig sabihin, yung pagsunod na nauunawaan man natin o hindi, yun pong ipinag-uutos ng Diyos. Tayo po ay dapat na sumunod, na walang pag-aatubili, walang pag-aalinlangan, wala ng pagtatanong kung ano ang dahilan na dapat tayong sumunod sa ipinag-utos ng Panginoon. Hindi na natin kailangang tanungin ano ba yung scientific explanation nito. Ano? Hindi po ganun mga kapatid ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay naniniwala sa katiyakan ng pangako ng Panginoon, bagaman hindi natin nakikita ng lubusan ang ipinag-utos ng Panginoon, ngunit sa pamagitan ng pananampalataya, tayo po ay maniniwala sa ipinag-uutos ng Panginoon. Hindi dahil sa hindi makatuwiran ang kanyang ipinag-uutos, kundi dahil sa batid natin ang kanyang salita, ay talagang meron pong mga ebidensya na napatunayan na sa mga nagdaang panahon, at maging sa ating panahong ito ay patuloy na pinagtitibay ng kanyang probidensya. At kaya nga, sa mga pagkakataong hindi man natin nakikita ng malinaw ang hinaharap, ngunit kung tayo ay papatnubayan ng Panginoon, ay kinakailangan po tayong sumunod sa kanyang ipinag-uutos. Kagaya sa naging karanasan ng mga Israelita, na sa mga tumingin doon sa ahas na tanso, sila po ay nagkaroon ng buhay. Kaya kaugnay po sa usapin patungkol sa kaligtasan mga kapatid, yun pong obedience na tinutukoy ay hindi po yung sundin mo muna ang lahat ng utos ng Diyos bago ka magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang application po mga kapatid ng tinatawag na obedience dito ay yun pong pagsampalataya. Kinakailangan tayong sumunod sa instruction ng Panginoon na tayo sumampalataya sa ating dakilang Diyos, sa ating Panginoon Hesus, na siyang nagbigay ng lunas, kagalingan laban po sa kamandag ng dyablo. Yun pong kasalanan. Atin pong mapapanagumpayan sa tulong ng dugo ng kordero. Kaya yan po ay hindi natin na-earn, hindi natin kinamit sa ating sariling pagsisikap. Yan po ay atin lamang sinampalatayanan, atin pong pinaniwalaan. Kaya yan po yung uri ng pagsunod na hinihingi sa atin ng Diyos. At once na tayo nanampalataya na, saka naman susunod yung iba pang mabubuting mga gawa na bunga ng ating paggaling mula sa kasalanan. Tayo po'y nagiging malusog at nagiging masigla at handang sumunod sa kalooban ng Diyos. At bilang panghuling mga talata ay basahin natin ang nakasaad sa Juan Kapitulo 8, talatang 23, 28, 31 hanggang 36. Dito po mga kapatid ay nakasaad na si Panginoon Hesus ay ipapako sa krus. At sabi rito, yun pong mga taong nasa ilalim ng kasalanan ay nagiging alipin ng kasalanan. Kaya nga, si Kristo po ay siyang magpapalaya sa bawat naalipin ng kasalanan. Yun pong naalipin ng kamandag ng dyablo ay palalayain ni Kristo sa pamagitan
ng kanyang mahalagang dugo bilang pangbayad, pangtubos sa naging kasalanan ng sangkatauhan. Kaya hindi po nais ng Diyos na ang tao ay patuloy na magkasala, patuloy na maging alipin ng kamandag ng dyablo, kundi tayo mapalaya mula sa pagkaalipin sa kasalanan at mula sa kamandag ng kasalanan. Dito sa Juan 12, talatang 31 hanggang 33, ang sabi ganito: Ngayon ang paghatol sa sanglibutang ito, ngayon ang prinsipe ng sanglibutang ito ay palalayasin. At ako, kung ako'y mataas na mula sa lupa, ang lahat ng mga tao ay palalapitin ko sa akin din. Datapot ito'y sinabi niya na ipinaalam kung sa anong kamatayan ang ikamamatay niya. Yan po, si Panginoon Hesus po mga kapatid ay nagbigay na ng pahayag na siya po ay mamamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Kung paano pong yung ahas doon sa ilang ay itinaas ni Moises, yung pong ahas ng tanso, ay ganun din pong ang anak ng tao ay itataas. At sabi dito, at kung siya ay mataas na mula sa lupa, ang lahat ng mga tao ay palalapitin niya sa kanya mismo mga kapatid. Kaya tayong lahat po na tumitingin sa ating Panginoon Hesus bilang ating tagapagligtas, ay mayroon po tayong pag-asa na gumaling sa anumang uri ng karamdamang espiritual. At sa tulong ng Panginoon, tayo po'y magkakaroon din ng kagalingan sa mga pisikal na karamdaman, sapagkat yun pong ugat ng mga karamdamang pisikal ay nagmula sa karamdamang espiritual. Kaya upang tayo po ay magkaroon ng kagalingan, kinakailangan po nating tingnan ang ating Panginoon Hesus sa pamagitan ng pananampalataya. Yung kanyang merito, yung kanyang kagalingan, yung kanyang dugo na dumanak doon sa krus ng Kalbaryo, at maging ang sakdal niyang pagsunod sa kautusan, yung kanyang sakdal na katuwiran, yan po ang lunas para sa lahat ng karamdamang espiritual. Lunas laban sa kasalanan. Kaya nawa, tayo po ay napagpala ng pag-aaral na ito, na kung saan ay atin pong nakita ang bisa ng pagliligtas na ito po ay nasa ating Panginoon Hesus. Kaya bilang pagtatapos, tayo po ay manalangin. Dakilan namin Diyos ng tahanan po ay nasa kitaasan ng malangit. Maraming salamat po sa mga mensahe namin pong natunghayan. Naway ito po ay may kintal sa aming puso't isipan. At naway tulungan po kami na maging mga mananagumpay laban sa kamandag ng dyablo. At naway ang inyo pong biyaya at habag ang patuloy po naming kamtin. Naway kami po ay patuloy na manaig laban sa mga pakanan ng dyablo. At naway ang inyo pong proteksyon ay igawad sa bawat isa sa amin. Ang banal na espiritu na po ang siyang manahan sa aming puso't isipan. At kami na po ay baguhin ayon po sa inyong banal na likas. Ang mga nakikinig rin po sa programang ito, naway sila po ay inyong pagpalain at patuloy pong ilapit sa inyo at hindi sa sinumang tao, hindi sa inyong lingkod, kundi sa inyo mismo bilang dakilang tagapagligtas. At naway turuan ng bawat isa sa amin na patuloy na umasa sa kapangyarihan ng aming dakilang tagapagligtas na si Panginoon Hesus. Ang lahat pong ito ay amin pong dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay mga minamahal na mga kapatid, at naway kayo po ay nabusog ng tinapay ng buhay. At hanggang dito na lamang po, at ibalik po natin ang papuri at pasalamat sa atin pong Panginoon.